Hello mga ka-YouTube, kumusta? Kininasab si Papa Joe. Lain na sa nga istorya sa kinabuhi ato ang tagan pagtagad karon sa atong sender nga si Colleen. Dear Papa Joe, good day to you and just call me Colleen. Ug mao ni ang akong istorya. I was third year high school ding usa ka adlaw niya na gikan ko sa eskwelahan. Pagsulod nako sa mong room ni Olga, doon ako'y nakita nga something ibabaw sa akong bed. Dali na akong gibutang ang akong school bag sa side table o gitan-aw dayon ang usa ka kahon sa cellphone. Sobra kay ko ka-excited. At last, maka-cellphone na gyud ko. Gihatag gyud nila ni Mama o Papa ang akong wish for my 15th birthday, ang makabaton og cellphone nga dunay kamera. Giablihan din ako ang box nga naginaminam kaayo ko sa sud ug according sa nakasuwat sa gawa sa box kay Sony Ericsson nga C905. Pareho sa model sa cellphone ni Kuya Richie nga high-end kaayo. Sobra 20k ang price ug nindot kaayo ang kamera. Paspas na akong giablihan ang box pero nahunong ko ug na-disappointed ko pagkakita nako nga usa ka karaan ug ginamit nga 3310 ang naa sa sud. Ang box na di ay ang latest model pero ang sud ginamit na ni Olga nga akong manghud. Ni kusmod ang akong naong o gibundak ang box nga naapa sa sud ang Nokia na 3310 na second hand. Taw-taod ni sud sa room si Mama o Olga nga akong manghud. Advance happy birthday ate, matud pa ni Olga, dungan siyang pagakus nako. Thanks Olga, hinay ko pa nga tubag niya. Advance happy birthday Colleen, nakita na ni mo imong gift, pangutana pa ni Mama nako. Ha? O ma, na-open na nako. Salamat ay kayo ug nimo sad Olga sa paghatag sa imong biya nga cellphone diri nako. Matod ko pa nila. Pasensya na ka Colleen ug wa mi kapalit sa imong birthday wish nga brand new nga cellphone. Unsaon nga gipit pa man kay ta karon good. Puhon siguro og maluag-luag na ta. Mapalitan na ti ka og brand new. Unya with camera pa gyud. Matod pa ni Mama. Ni-smile ko silang katubangan in a way nga lami kayo nga klase nga smile. Okay na kay Maoy, happy kay ko. Bisan og second hand pero gamit na kay na nako. Matod ko pa nila. Ang cellphone ni Olga nga kumanghod ang ilang gihatag nako kay lagi wa sila'y kwarta. Ngay kapalit og brand new nako. Wa na'y cellphone si Olga kay iya namang gihatag nako. Pero ang dakong nakadismaya nako kay after 2 months gipalitan nila og bagong cellphone si Olga. Ang latest model nga doon na pigoy camera. What's new? Anong ma-expect pa man ko? Understood naman yun kayo nga di yun ko nila palabihon tungod kay adopted ra ko nila Papa Joe. Di ko nila kadugo. Di ko nila tinuod nga anak. Nabilong ko sa family nga middle class. Average lang. Dili midato, dili sad pobre. Parehong mga empleyado sa gobyerno ang ako mga ginikanan. Actually, di na ko sila tinud nga mga ginikanan. Makita man po si Sura nga tanan mong igsuon ako ray lahi. Ako ray Bisaya tanawon. Samtang ang tulon ako ka mga nailang igsuon, mga mistiso ug mistisa tanawon. Si Papa Andy ug Mama Bertha ang akong gilang nga mga ginikanan. Pagkamat ko na buot, nakabantay ko sa kung kalahian nila. Mao nga nangutana ko nila. Wa man po sila mulimod nako. Gitugan nila nako ang tinuod. Di ko nila tinuod nga anak. Unang anak nila si Kuya Richie. Then gisunda ni Kuya Billy ug plano sa magtiayon nga duha ra gyud ta ilang anak. Gusto ta nilang lalaki ug babae. Pero ang ikaduhang anak nila kay lalaki man gihapon. Dili na unta ganahan nga mga nagpa og laing bata si Mama. Pero ang ilang katabang ni Mabdos og wa ang kuna sa lalaki nga nabuntis. Naghilak daw ang ilang katabang nga nihangyo kang Papa Andy ug ni Mama Berta nga ihatag niya ang bata kung makagawas na kini. Ako ang maong bata, Papa Joe. Ang sinalikway, ang bata nga wa ang kuna sa tinuod niya nga amahan o sa likway sa tinuod niyang inahan. Pagawas na ko sa sabakan sa kong inahan, gi-adapt ko nila ni Papa Andy ug ni Mama Berta. Sama sa tinuod nilang anak. Ako ang nagsilbing ikatulo nilang anak. Kay after ko nila gi-adapt, nabuntis man si Mama Berta ug usa ka batang babae nga gipanganlan nila og Olga.
Moingon silang patas ang ilang pagtatar nako. Ug sa tulo ka mga igsuon pero ako mismo nakahibaw nga lahi gyud og dako ang kalahian Papa Jong. Samtang nagdako ko, akong gistadihan ang ilahang mga batasan. Si Papa wa kay emosyon nako. Casual lang ang iyang treatment nako. Murag kauban lang sa balay. Lahi ra gyud ang ilang pagtagad kang Olga nga pinangga kay nila. Siya ang sigig tawgon nga iyahang princess si Olga. Si Mama sa mo pakita man hinuon siya pagmahal ug pagpangga nako. Pero mao lagi na, pirming ikaduha lang gyud ko kang Olga. Unahon gyud niya si Olga before nako. Sama na lang sa cellphone. In the first place, brand new Nokia 3310 ang ilang gihatag. Ug una nga to kang Olga. Diha pa niya gihatag nako nga luma na. Ug salin-salin na lang ni Olga. Klaro kayo nga di anak ang pagtan-aw nila nako kung emosyon ang hisgutan Papa Joe. Wa man ninong ko nilahi kawi sa edukasyon. Pero pareho mig eskwelahan ni Olga nga usa ka private school. Usa ka tuig lang ang pagkamaguwang nako kang Olga. Mao nga third year high school ko samtang siya second year pa. Sa tanan akong igsuon si Olga ang akong pinakasuod. Makailag yun ko nga genuine ang iyang pagtagad nako. Ate, why halong ka plastika ang iyang pagtagad nako? Ako lang ang plastik niya. Unsaon nga nagdako man ko nga dunay kasuya nga tukang Olga. Nangyamid ko diyang ipakita niya ang iyang bagong nga phone nga pinalit siyang mama. Ilis sa iyang karaan nga 3310 nga naanan nako. Wow, kanindot aning cellphone na oy, Ate Colleen. Morning akong pangarap nga cellphone, nindot kay kamera. Dali ate, magpicture ta. Excited pa niya ngayon nako, dungan sa iyang pagkuha og selfie. Namong duha. Wa ko ni smile nitong tungura. Isug kay kugnaong sa picture. Isugan ni mugnaong diri oy, usbon na to bi. Matod pa niya. Ay nalang siguro Olga oy, bisag unsaon manugin akong naong, murag ikumot pirmi sa agta. Di ba ako pareha nimo nga mistisa, tubag ko pa. Wala na mapansin ni Olga nga akong pasyente nga focus na ang iyang full attention sa bago niyang cellphone. Usa ka gabi niya to samtang natug siya sa mong kwarto, kikuha na ko ang iyang cellphone ug gipangbasa na ko ang mga text messages. Dito na ko nibawaan nga doon na siya mga ka-textmate nga mga lalaki, usa niini murag uyab na gyud niya. Kay sweet na kaisla og tineksan. Sige ingon nga I miss you ug eat na you. Good night ug sweet dreams. Giskan ako mga pictures sa gallery sa iyang cellphone ug bullseye. Nakita nako ang pictures nilang duha sa lalaki. Gwapo ang lalaki ug mistiso. Murag classmate niya ang lalaki kaya nakita nako sa school. Mao to ang akong gipaabot nga ebidensya. Idaan ako ang cellphone ni Olga ug nigawas ko sa kwarto. Nakita nako si Mama sa kusina nga nagkuri-kuri pa. O Colleen, mata pa day ka? Wa pa day ka matug? Pangutana pa ni Mama. Wala pa ma. Gipahuam ko ni Olga siyang cellphone. Nalingaw ko o picture-picture sa kagalingon. Nindot yun kaayo kuha ang kamera siyang cellphone man no. Tanawa o, matod ko pa. Dungan sa pagpakita kang Mama sa kong picture. Ito yun ang scan ng gallery samtang sigtanaw si Mama. Hangtod nga niabot sa ilang duha nga picture ni Olga o sa boy. Nga sweet kaayo. Nag-agbay silang duha. Usa sa mga balaod nga dapat namong i-follow ni Olga. Sa balay, mao nga bawal pa mag-uyab-uyab. Gitanaw na ko ang naong ni Mama Bertha nga nangunot pagtutok sa pictures ni Olga o sa boy. Kaila ka nila kiha Colleen? Uyab ni Olga? Gayab-uyab na day siya? Isog nga pangutanan ni Mama nako. Di ko sure ma, pero makitaan naman po na ako sila sa school nga magsikuyog. Para makaibaw ka ma, basa ang mga text messages diha. Tubag ko pa. Daling gibasa ni Mama ang mga mensahe ug nakita gyud na akong pagpamuwa sa iyang naong sa kasuko. Paspas nga nisud sa kwarto nila ni Papa ug ipakita niya ang iyang nakitaan nga mga messages ug pictures sa cellphone ni Olga. Parehong isug ug naong nga naggawa sa kwarto si Papa Andy ug Mama Berta. Giadto nila sa kwarto kundi natuog si Olga. Wala ko musud sa mong kwarto. Naniid lang ko og naminaw sa gawas nga ilagi kasab-an ug taman si Olga. Nakilak si Olga nga nangayag pa sa ilo. Uyab gyud niya ang boy. Tungod sa kasuko sa akong mga ginikanan, giembargo nila ang cellphone ni Olga. Makuha lang daw niya kung buwagan niya ang boy ug mo promise nga di na gyud mag-uyab-uyab pa. Hangtod makahuman og eskwela.
So kaniya to, masulubo na pirmi si Olga. Usahay masakpan ako siya nga maghilak. Gibati ko konsensya, feeling nako. Ako, mo'y kontrabida sa iyong kinabuhi. Kung di patungod nako, di unta siya masakpan. Nila ni Mama ug Papa. Mahala nang matawag ko kontrabida Papa Joe. Ang importante nga wa siya kay Bao nga technically ako ang nisumbong. Nagamping magyug ko nga di mapasinganlan. Actually, dili kausaran ako na gipahamak si Olga. Kadaghan na Papa Joe. Usa na niya to diyang nabuak niya ang plato nga mahal kayo. Tag 700 daw ang usa ka plato. Tungod sa kakiat ni Olga, nabuak niya ang plato nga duha ka buok. Gikulbaan siya nga niduol ug ningon nga, Ate Colleen, ayaw biyag saba, ayaw ko gisumbong ni Mama ha. Makasabaan jud ko. Ug basin mabunalan pagani. Matud pa ni Olga. Nitando ko nga di na ko siya isumbong pero diyang ipangutana ko ni Mama Berta sa tinuod kung nganong na kuwangan ang mga plato, nitugan ko nga si Olga ang nakabuak. Grabing kasaba na dawat ni Olga niadto pero wa niya bunali. Hinuon dili man manapat ang ako mga ginikanan. Bisan diri nako nga di nila tinud nga anak, di masakon nila pasakitan. Igor ako kasab-an kumakasa. For the next days, giobserbaran lang nako siya since narami sa usa ka kwarto. Masakpan ako siya nga maghilak kung tungang gabi na o kanang nagtuo siya nga nakatuog nako. Maluoy bayag ko niya kay buutan magud siya nako. Pero ambot ba? Nga di magyud nako malikayan nga masuya niya. Kung makasiguro ko nga natuog na siya, akong ukbo ng iyang cellphone ug basahon ang mga text messages. Dito na ko nahibaw-an nga nagbalik na sab siya og sa iyang uyab nga si Boyet. Igo lang sila nga nagbuwag og pila ka semana. Sa kay buhaton nako, isumbong kahan ako si Olga sa akong mga ginikanan. Wa na ko siya gisumbong. Nagpaabot lang ko sa saktong higayon. Usa ka adlaw niya to nananghid ang among parents nga doon na sila atinan nga convention for 1 week. Colleen, ikaw magi maguwang, bantayan nagtaman si Olga ha. Kung wa si Kuya Billy nimo, kamo nalay bahala din sa balay. Matud pa ni Mama nako. Di pasali ko ni Mama o Papa nga ako rin bahala sa tanan. Kung wala sila, bantayan ng utaman ang ilang paborito nga child nga si Olga. Og tuod man nakalarga sa Baguio ang among parents o kami lang tulo ang nahabilin sa balay. Gawa sa among katabang, ang among eldest nga si Kuya Richie nakagraduate na o nakatrabaho o na siya ni Puyo sa mua kay nagrent na siya dool sa iyang workplace. Ang nasunod nga si Kuya Billy ang pirmisad nga wa sa balay. Ug unsay rason nga di siya magpirmi sa balay, mo nay wa pa ko masayon. Friday sa hapon kato samtang tua sa sud sa banyo si Olga. Ako na sab nga gi-open ang iyang text messages. Ug matud pa siyang uyab nga si Boyet nga na-miss na kuno niya kaayo si Olga. Samtang wa pa si Olga, dali-dali ko nga ni-type og reply kang Boyet. Miss you too. Why not come over here? Ako ra ang akong sister ang nahabilin sa balay. I'm sure she wouldn't mind. Saktong na-sent na ko ang text mo'y pagsuod sa kwarto ni Olga. Olga, kamo pa di ay gihapon ni Boyet? Pangutan ko pa niya. Gikuyawan siya nga nakabaw ko sa iya nga sila pa. Ay kahadlok, di ko masumbong. In fact, mga kong sorry ni mo ha, nga nangilabot ko sa mong cellphone. Akong i-textan si Boyet nga pariyon. Total, wa man sa atong parents. WhatsApp si Kuya Billy. So, doon natin freedom karon Olga. Mag-idjit ta samtang wa sila. Pero ate, kakuyaw ani mong gibuhat. Uy, what if may bawaan nila nga nagpasutag laki sa bay? Ay sus, ayo kahadlok, ako'y bala. Kinsa man sa namusulting nga kita naman duha diri. Tupag pa ni nakong ato kang Olga. Og tuod man, after pila ka minutos niabot gyud si Boyet. Isugat na ko siya og giabi-abi. Sige Boyet, Olga, adto lang mo sa atong room para doon na may privacy. Don't worry, di ko musud, ari lang ko sa kusina, lutuan ta mog food. Matud ko pa ngadto nilang duha. Nanood si Olga og Boyet sa kwarto ug unsa manggani ni tabo sila ra gyud ang nasayod. Nagstay sila didto mga 2 hours nga wa gyud nako disturbuha. Pagawas silang duha nakita nako nga murag kabado og naong si Olga. Giwat sa nako nga makalakaw na si Boyet usa nako siya gipangutana. Oh, unsay ni tabo? Anay mong naong, di ba dapat happy ka? Kay nagkaoban mong duha sa imong boyfriend? Matud ko pa. Kuan ate hadlo ko. Tubag pa ni Olga, dungan siya pagbako, dayon kakos nako. Why? What's wrong? Ngano ni hilak manggug ka? Pangutana pa, nako niya. Ate Colleen, dunay nahitabo na mo ni Boyet. Nahadlok ko ba si mamabdos ko? Ay sus, kanara di ay?
Murag karang tao da. Tanan naman ron, ni-enter naman anang premarital sex. Waday mo magamit og kanang panagang like condom. Pangutana pa niya nako. Wala lagi, kasi magtuo nga makasud si Boyd sa room niya unya kami randuha. Uwa siya ka-prepare. Tubag pa ni Olga. Ay gilak-hilak di ka mabuntis. Di man daw na mabuntis basta kausa na mahitabo. Ako gipakalma si Olga. Nakonsensya na sad ko sa akong gibuhat. Nga technically, ako ang naglawag ni Olga nga to siyang uyab. Pero ngano masab nga nisugot man sad siya. Di man sa siguro na ako nasa kay kagustuhan man na nilang duha. Pagkaugman ibalik na sab si Boyet ug ipasuod na ako silang duha sa room. Mga 4 hours gid silang duha. Imposible ugway ni tabo nila, Papa Joe. Nausban pa pagkasunod ugma hangtod sa gabi before nabot sila si Mama. Wa sila kalibutan sa among gibuhat nga wa sila. Sunod nga mga adlaw nag-obserbar lang ko sa mga lihok ni Olga. Hangtod 2 ka buwan ang nilabay nakabantay ko niya nga lahi nagnilihukan. Nagsige naghigda ug lain daw ang iyang lawas. Sa may gipamati nimo Olga, kasukaon ka ba o nalipong ka? Pangutana pa nako niya. O ate, dayon hapdos akong kuto-kuto. Di ka kumabdos te. O para ba ko abtis akong monthly period? Para makasiguro ka kung mabdos bagyo ka Olga. Mato ko for pharmacy para mo palit og pregnancy test kit. Ug tuod man Papa Joe, ang resulta kay positive gyud. Mabdos si Olga. Nagilak si Olga sa kakuyaw nga kung sa iyang buhaton. Mahadlok siya nga makaibaw ang among ginikanan. Usaon pa man nimo nga naa naman na pakatawhon gyud na nimo ay kabalaka. Kung di ka musulti nila ni Mama ug Papa, ako ingon nila sa imong kahimtang. Ako ang nisulti sa kumang ginikanan. Na-shock silang duha. Unya nasuko pagtaman si Papa. Gusto niya sagpaon ug pasakitan si Olga pero nibabag si Mama nga naghilak. As expected, si Mama ang nisuggest nga angay lang pagkatawhon ang bata. Ug dapat mga mahan ang nakapamabdos niya. Ipaibaw dayon nila ang parents ni Boyet nga dalisod kayo nga nakaabot sa amo. Gisabutan nila ang angay buhaton sa duha. Usa silang nauyunan nga samtang di pa sila pwede nga makasal, mutipon lang sila sa balay ni Boyet. One down, matod ko pa sa kung nahuna. Feeling na ko ato, usa ko ka kontrabida sa pelikula. Kasi magtuo nga successful ang akong plano. Wa na si Olga sa balay, ako nilang usa sa among kwarto. Sunod akong plano mao ang pag-angkon kang Kuya Billy. Billy. Sa tinod lang, si Kuya Billy akong pinaka-favorite og siya ang akong gusto. Di ko gusto as in brotherly. Gusto nga dunay mali siya. Sa tinod lang, dugay na ko nga na-crush nga to kang Kuya Billy. Mo hinungdan nga wag yung ko'y naibgan nga mga lalaki sa school. Si Kuya Billy lang ang akong gusto. Pero saon ka na ako no? I know nga doon na siya girlfriend. Ug mo na'y rason nga nung wa siya pirmi sa balay. Ang ending, na-board na ko sa balay kay kasagaran ako raman ang mahabilin. Kumutrabaho na sila si Mama ug Papa. Ang akong buhaton, makipag-textmate ko sa mga lalaki nga wa ko makaila. Random nga numbers. Ang akong textan o kung reply sila, akong tubayan. Una na akong ipangutanan nila kung edad nila, kung pila, kung 14 years old gani ang lalaki, mamakakdayon ko o maingon ko nga 14 pug ko. Kung 18 years old ang lalaki, maingon sa ko nga 17 ko. Doon na ako ika-textmate o ipangalan na to og Rob. 27 years old siya, Papa Joe. Ako gibuhat na makaknasab ko o ningon ko nga 26 ko o graduate sa kurso nga accounting. Mayo di ay kay accounting graduate ka, Colleen. Timing kayo kung magkadayon ta, makatabang ka sa akong negosyo. Matod pa sa text ni Rob. Basta mga ingon ani nga topic, tubagon lang nako siya og mga smiley. 3310 lang gihapon ang akong cellphone niyan to. Why camera so imposible nga mapangayuan ko niya ang picture. Gawa sa pagpamakak nako sa akong edad na makaksab ko sa akong itsura. Diyang gipa-describe ko ni Rob sa akong naong. Akong giingon niya nga taason ko, pution og natural nga blonde ang akong buhok. Ug medyo mistisahon ko. Actually, ang itsura ni Olga ang akong gi-describe niya. Nisamot og kaganado nga mo text si Rob nako. Human sa akong pag-describe niya. Sa tanan sa akong mga textmate, si Rob lang ang akong giseryoso. Kay gawas nga mature na siya mo istorya, matod pa niya sa iyang description nga gwapuhon ko na siya. Kamayon ko na niya si Dither Campo. Mga 5 months na may nga textmate ni Rob, Papa Jody ang ningon siya nga makig-eyeball ko na siya nako. Unsa? Makikita ka nako? Istrikto ba ang akong parents, di mo sugot nga mulakaw ko. Next time na lang siguro, Rob, matod ko pa niya.
ug disugot ra man pud siya. Mao sad ni ang gusto nako ni Kang Rob, dili mamugos kung mobalibad ko niya kung makikita siya. Pila ka buwan pa ang nilabay. Nakapanganak na si Olga. Pirmi mo bisita si mama ug papa hangtod na si kuya silang bahay ni Boyet. Pero ako daghang og rason para makalikay ko nga makakuyog nila. Di ko gusto nga motubang kang Olga kaysa tinud lang na konsyensya nako sa akong gibuhat niya. Feeling nako ako hinungdan ug ako'y naglawag kang Olga ngadto siyang boyfriend. Kung wa pa siguro nako tagay sa lugar, dili unta mo mabdos og sayo si Olga. Usa ka adlaw niya niabot si Kuya Billy kauban ang gwapang babae nga iyahang uyab. Nasakitan kay ko sa akong nakita. Murag nasamara ng akong kasing-kasing, labi na kung makita nako silang duha nga magsigig labing-labing sa sala. Di malikayan nga manglili ko nila kung naa sila sa sala nga sweet kayo. Nagtuo siguro silang nga ko. Makita nako nga mag-kiss silang duha o niya manood sa kwarto ni Kuya Billy. Ay no na o sige buhat nila sa kwarto. Hinay ko nga nipaduol sa pultahan o gipaminaw ang ilahang tingog. Nangita og lungag nga ako malilian pero wa ko'y nakita. Mao nga gidaitol na lang nako nga kundunggan sa siradora. Nadungog nako ang mga syagit o gago sa babae ni Kuya Billy. Teenager pa ko niya to. Wa pa ko makasuway bisan og kiss na lang sa lips. Nagwonder ko kung unsay bation sa leon o karnero nga naglinapaay Papa Joe. Nagunahuna ko o kanus apaka ko maka-experience og sama ni ani. Mao na kadto akong buhaton kada ana sa uyab ni Kuya Billy. Manglili ko nila og dunay chance maminaw ko. Pirmi sa sounds nga ilang pagabuhaton kung naa sila sa sud sa kwarto. Pila ka semana nga sunod-sunod nga maganaan ang babae pero lately nakabantay ko nga wa na kini moana sa amo. Nakabantay po ko nga masulumpon si Kuya Billy. Nag-observe lang ko niya siya mga lihok. One time nagkuha siya usa ka botilyang wine nga koleksyon ni Papa. Gidala siyang kwarto ang usa ka botilya og baso. Nabalaka kay ko kung maunsa si Kuya sa suod. Nakadungog ko nga dunay mulagubo usahay murag manghagis siya sa kwarto. Nakahukom ko nga tuon si Kuya para matanaw og naunsa na siya. Pero sa wa pa ko kasud siyang kwarto dunay nanuktok sa gawa sa bahay. Giablihan ko Papa Joe nakita nako ang babae nga uyab ni Kuya Billy. Kulin na si Billy. Gusto na ko maki-istorya niya, importante kayo. Ha? Wa ra ba? Wa si Kuya Billy karon bago lang yun nilakaw. Tubag pa nako niya. Nilakaw ang babae nga sama kang Kuya Billy nga problemado pud kaayo og naong. Pagkawala sa babae, gisradan din ako ang pultahan o giadto si Kuya Billy siyang kwarto. Nasya ako sa kung nakita sud sa kwarto nga nagkaguliyang ang agi. Nabuak ang side table o nakita nako nga nakadugo ang kinumo ni Kuya. Kuya, okay lang ka? Nahubog lagi ka. Matod pa nako niya. Okay lang o Kulin. Yun na pa. Kung nakadungog ko nga dunay tao ni Arriba ganina, way nangita nako. Pangutana pa niya. Wala man Kuya. Way ni ari nga tao uy diri sa tuwa pero wait lang. Nakadugo man imong kamot uy. Ako sa nantambalan bi. Matod ko pa. Dungan sa pagkuha og alkohol o gapas. Gipahiran nako og alkohol ang samad sa iyahang kamot nga og ningislo pa ang naong ni Kuya. Gisakitan sa alkohol nga nidapat siyang samad. Mao nga akong gihuyop ang samad. Wa na ko makabantay sa kong kagalingon nga nahagkan nako ang kamot ni Kuya. Oo, okay na Kulin. Salamat sa pagtambal. Sa akong samad pwede na ka magawa sa kwarto. Matod pa niya nako. Pero wa ko mo tindog. Kuya, I know nga doon na kay problema. Kamo sa imong uyab. Pwede man ko nung musultian sa mga problema Kuya. Para mugaan na imuhang pagbati. Matod ko pa. Niba ko og kalit si Kuya dayon ingon nako nga biyaan ako niya. Mularga na siya sa laing nasod. Di yun ta ko musugot pero mas giyon naman niya ang iyang ambisyon. Mao nga nag-away mi og ako lang siya gibuwagan para din ako mag-expect. Pero sa akong pagbuwag niya, ako ang nasakitan. Gimingaw ko niya, love kay na ako siya Kulin. Naghilak na si Kuya samtang nagsandig sa bungbong. Nakibaw ko nga hubog si Kuya, kay hapit na magtunga ang botilya sa bino. Muragwa na kinikusog nga ni sandig sa bungbong. Giduol na ko si Kuya Billy o gitrapuhan ang iyang mga luha nga nagsagol ang iyang singot. Okay ra na Kuya ay makamove on ra ka. Makita ra kag lain nga babae nga mapuli niya. Matod ko pa. Dili na. Di na ko makakita. Siya lang nga babae para nako. Mamatay ko mawa siya nako.
Tubag pa ni kuya nga halos di na malitok ang mga pung tungod sa kahubog. Wa na ko mapugniya ang kaugalingon ug ipaduol na ko nga kung naong sa naong ni Kuya Billy. Ug ako siyang gihagkan siyang ngabil. Tungod siyang kahubog, wa din siya kariak sa akong gibuhat. Nganong gihagkan mo ko nimo sa lips kulin? Pangutana ko pa niya. Pero wa na ko mitubag, kikisa na sad nako siya. Gisuon na ko ang gibuhat sa babae nga iyang uyam. Every time na ko makitaan sila nga maglabing-labing sa sala. Tabi gani diha, noon sa man ka, nayawaan ka. Isog pa nga singka ni Kuya Billy nako. Dungan siyang pagtukmod nako. Wa na ko nayawai kuya. Dugay na ko naibog nimo. Dili kay simple nga ibog lang. Love na tika, I love you kuya. Tubag pa niya. Sa nadungog ni kuya nako mura kinig nahuwasan. Nabuang na ka, igsuon ta. Basi nakalimot ka. Singhag pa niya nako. Pero nitubag ko niya nga, wa ko nalimot kuya. Dili ta igsuon, di ta kadugo. Sinagop lang ko si mong mamag papa. Mong, pwede rata. Ako nalay ilis sa imong uyab kuya. Promise, di ti kabiyaan. Lo na tik. Gawas diri. Gawas yung kwarto kulin. Kung di ka gusto nga, pugso ti kag bitad. Pasin masakitan ka lang. Ayo dungangi akong problema karon. Nigawas ko sa kwarto ni kuya. O dali nga nisud sa kong kwarto. O dito pa ko gibatig ka uwaw sa akong gibuhat Papa Joe. Gisagpa na ko akong kaugalingon sa makadaghan. Amawag yun na ako Nganong nabuhat man to nako. Unsaon lang ka og musumbong siya ni mamag papa. Pagkaugma, nag-observe ko sa ilang tanang lihok. Why kausaban sa tinagdan ni mama og papa diri nako. Pero si Kuya Billy, di na halos mutan-aw nako. Di na po siya makistorya nako. Iyan lang ko labay-labayan og moral na kong hangin. Pagkasunod buntag nabantayan ako nga nanlakaw silang tulo si mama og papa. Si Kuya Billy said, I can sense nga something wrong good. Kay aloof sila nako. Ug na gani ko nila agdaha nga pakuyugon. Gikulbaan ako nga wa sila. Nagpaabot ko sila pag-abot ug feeling nako do nagyumay tabo. Wa ko masayop sa kong instinct. After pila ka oras lang nawa, naabot silang tulo nga mugot kay og mga dagway. Si mama murag gikan naghilak. Si Kuya Billy magulanon nga way emosyon ang naong. Samtang si papa murag tulala. Noon sa kani sila. Nagpaabot lang ko nga dunay makiistorya nila nako. Hangtod nga pagkagabi ni sud si mama sa kwarto. Ma, naon sa day mo? Nganong ingon ana man yung dagway pag-abot niyo gikan sa lakaw? Pangutana ko pa nga niya. Pero isog kayong yang naong nako nga murag kuwang na lang kumuton. Tinuod ba kulin? Nga ikaw ang nagpasud kang buyet diri sa bahay o ikaw ang nihatag og time aron makahigayon silang duha ni Olga sa kwarto? Ikaw ang hinungdan nga nung nabuntis og sayo si Olga? Imo siyang gilawog sa lalaki? Kung wapatutan nimo buhata, nag-eskwela pa ang tagyapon si Olga hantod karon. Pinasinghag ning sulti nako. Sorry ma, wa man sa ko intensyon nga bati para kang Olga. Tubag ko pa. Bakakon. Unsa man sa rason nimo? Sa imong paghawak kang Kuya Billy nimo. Ug sa ganito, dili brotherly love ang imong feelings niya. Dunay mali siya ang imong pagtagad niya kay di nimo siya tinuod nga igsuon. Well, sakto sab ka. Sampid ka lang ni pamilya ha. Wa kay labot diri. Mao kung doon na pa'y nahabilin nga respeto nimo ang imong napakay nahabiling respeto sa imong kaugalingon. Layas diri kulin. Di na ko gustong makakita sa imong dagway aning baya. Wala na si mama sa kwarto pero naghilak gihapon ko. Seryoso gyud siya sa iyang paghingilin nako. Sa dayon ang gawas niya sa kwarto, niingon siya nako nga gusto siya nga mawaan nako inig mata niya inig kaugma. Usa akong buhaton, asa man ko paingon. Usa ka tawo lang ako nahunaan. Nga mao'y makatabang nako ang akong textmate nga si Rob. Pero unsaon kaha nako, kumakita siya nako nga puros bakak ang akong gisulti niya. About sa kong tibuok pagkatao sama sa kong edad o gitsura. Bahala na. Suwayan akong text si Rob. Dalaan ko mga gamit, nagpaabot ko sa daplin sa karsada kay matod pa sa text ni Rob, padung na siya. Nag-drive daw siya og blue nga pick-up. Pila ka minutos ko nga nagbarog dito hangtod nga dunay ni Huno nga blue nga pick-up. Siya na ka si Rob. Gipaubos niya ang bildo sa bintana sa iyang sakyanan og nakita nako siya. Gabiin niya to pero naka-dark glasses siya. Hi, ikaw ba si Colleen? Pangutanan niya nako. Oh, ako ni si Colleen. Sorry day kay Rob ha, dagang ko bakak nimo. Abot og madawat ba ko nimo? See, dili ko 26 years old.
16 pa lang ko unya di po kumistisa, di ko gwapa. Tubag pa nako niya nga kahilakon na. Ninaog si Rob sa sakyanan og iya kong ipakalma. Relax. Expected na nako nga doon na dyan daghan nga di ni mo itugan din ako. Labi na basta textmate. Ako man sab. Doon naman sa kuya itugan ni mo. Doon na po kuya apan. Tubag pa niya na ako. Gianinaw na ako ang tibok lawas pero ako'y nakitang diferensya niya. Okay na ni mo nga 16 pa ko? Pangutana pa na ako niya. Well, 27 masab ko. Hindi ka 18 ni mo, 29 pa lang ko. Di pa man siguro tiguang tanawon para ni mo. Tubag pa niya Papa Joe. Unya kay dili man kumistisa. According pa na ako sa kung pag-describe, yung textmate pa lang ta. Pangutana pa sa nako niya. Sa may naanaw di ka mistisa ba? Dark lang ang imong complexion. Pero di ka batignaw. Filipina beauty ka. Muna akong gusto sa babae actually. Di ko gusto puti. Nakasmile pa nga tubag ni Rob. O diya Papa Joe, gihubo niya yung dark glasses ug nakita na ko ang iyang gingon nga pan. Kirat ang isa niya kamata. Sama kang Randy Santiago. Mao ni gingon nimo nga akong apan. Mo hinungdan nga wa ko magdali nga magkakita ta in person kay mahadlok sab ko nga ma-turn off ka nako. O di ba? Pareho lang ta nga namakak mo nga ay kabalaka. Nakapangupaw ko og lawom Papa Joe. Sama ko sa naibtan og tunok. Ida ko ni Rob sa dako kay balay nga siya lang duha og yung katabang nagpuyo. Tuwa na daw sa laing nasod ang tibok pamilya niya. Og siya na lang ang nahabilin sa Pilipinas kaya di siya makabiya siyang negosyo. Human ko nakapahimutang sa kwarto nga gidad-an ni Rob nako, nihigda ko sa kong katri o niya nitapat si Rob nako. Gipawong niya ang suga o lampshade. Ang nagsiga na lang. Naghigda siya sa pikas side sa bed o kakupod sa pikas side. Wa ko makatug dayon. Kadlaw na pero bisan og nagpiyong ako mga mata, siga ang akong kahilagman. Wa ko masayod og sakto ba ang akong gibuhat. Dikuyog ko sa lalaki nga estranghero nga nakailanan ako sa text. Taw-taw nabantayan ako nga nilihok na si Rob. Nibali siya og pagkatubang nako unya gibutang iyang bukton sa kong hawak. Pagkahuman nabantayan nako ang pagdaitol siyang ngabil sa akong liog. Unsa may akong buhaton? Muatras ba ka ako or pasagdan lang nako si Rob siyang gibuhat sa iyang paghawak sa tanang parte sa akong lawas. Kung di ka gusto sa akong gibuhat kulin, ingna lang ko kay dili ko mo padayon. Matod pa ni Rob. Pero instead nga muatras ko, wa ko makatingog. Akong gipasagdan si Rob sa iyang gibuhat hangtod nga nilampo siya paglapa sa batanong karnero. Wa ko ma-expect nga virgin pagkakulin. Matod pa ni Rob nako. Wa pa'y lain lalaki nga niagi sa kinabuhi Rob. Ikaw pa ang una. Tubag pa niya. Wa na may batiyag duka duha. Nag-istorya mi about sa kong kinabuhi. Dagan siya gipangutanan nako. Labaw na ang hinungdan sa kong paglayas sa amuha. I'm sorry nga, ingon na ang nidangat sa mong kinabuhi personally. Di ka mabasol ha. Normal lang siguro nga makabaton kag self-pity sa imong kaugalingon nga mo hinungdan sa imong envy against sa imong nailhan nga siblings, labi na kang Olga. Nagdako ka nga kuwang sa love, kuwang sa attention o affection sa mga nagsagop nimo. Di nimo sa nga namabdo si Olga. Doon sa siya kaugalingon panguna-una. Wa man siya gi-rape, kagustuhan sa niya ni tabo sa iyang uyab. Taas kay gisulti si Rob nako. Dagan siya gitambag nako nga mga words of wisdom. Na-surprise ko sa kagalingon nga murag nakaginawa kong tarong. It's so good di ay, nga doon na kay kasultian sa imong gihambing sa dughan. Mas nindot pagyud kay willing siya nga maminaw nako. Butan kay si Rob Papa Joe, di kay gipa-feel niya nga ako ang iyang karelasyon. Gipa-feel po niya nga love ko niya. Love sad sa kaamahan o igsuon nga wa na ko masuwayi. Pila ka buwan ako nagpuyo sa balay ni Rob and surprisingly naka-feel na ko nga espesyal ko niya. Dili sad siya, lisod higugmaon. Happy og at peace na ako sa poder ni Rob. Pero dili pagyapon na ako malikayan nga makunahon ako sa pamilya nga nagsagop nako. Bisan pa sa gisulti ni Rob nako nga di nako sala tanan nga nahitabo sa amoa pero I know nga nagkagubot gyud sila ug mao hinungdan nga di ko mahimutang. Bisan pa, wa ko ka-feel og love dito pero gitarong ko nila pagpadako, gipakaon o gipa-eskwela. Ang tanan nakapasamok sa kung nahuna na tubag diyang sa kaadlaw ana niabot sa panimay ni Rob si Mama Berta. Ma Berta,
Giyon sa mo pagkatultol sa kunay mutangan. Nakuratan pa ko sa pangutanan niya nako. Gamay ra ang kalibutan ko, Lin. Managkaila day si Rabog si Boyet. Mao nga natultulan ti ka. Pero di ka na may tuyo nako nimo. Niyari ko diri para mangayog tabang nimo. Tuwa sa ospital si Papa Andy nimo og nagkinahanglan siya og tabang nimo. Matod pa ni Mama. Unsa nga tabang ako mahatag niya, ma? Tubag ko pa. Gitaki sa kasing-kasing si Papa nimo og tuwa sa ospital na ICU. Abunuan siya dugo pero sa pagkakaroon walay anak nga makadonate og dugo niya. Si Richie to sa gawas. Sa nasod, si Olga bagulan ang anak ug si Billy to apas Manila. Matod pa ni Mama. Pero ma, bisan pa og gusto na ko nga mo donate pero di man mi match og dugo kay di baya ko ninyo tinuod anak. Tubag ko pa. Nilingkod si Mama sa mong sopa, dugan sa pagpanghupaw. Mo na isayop sa kumbana. Kung isulti pa lang ta siya sa sinugdanan, kung unsa ka sa iyahang kinabuhi, waon tay problema. Waon tay samok mahitabo. Matod pa ni Mama. Unsay pasabot ni mo, ma? Unsa man day akong kinabuhi ni Papa Andy? Pangutana ko pa. Ngato niya. Tungod sa akong kalibog, wa na ko. Kasabot sa iyaha. Anak ka ni Andy. Mao di ay nga way ikatugan nga amahan ang sayah gisabak katong katabang namo sa una ni Andy. Kay siyam din nakapamabdos. Gisekreto ka na ni Andy. Wakoy kasayuran nga iya kang anak. Bago lagi ko na kay bao. Nakahinumdum ka niya itong adlaw nga nanlakaw mi. Niya pag-abot na mo pagkagabi ako kang ipalayas. Maukit to ang adlaw nga natribukar tanan. Pero ma, kung tinuod kong anak ni Papa Andy, anong di man ko niya pinangga? Anong wa man siya nagpakita og sign nga iya kong anak? Naghilap na sa ko niya itong gayuna og tungod kay daghang ko pangutana kalit kaayo. Ang revelasyon nga murag di ko makatuod dayon. Before giatake si Andy, naghilak siya nga nangayag pasaylon nako. Sukat siya mapaglakaw, wala siya ganang mukaon, wala siya ganang mulihok, pirmi na lang siyang masulubon. Nagbasol siya siyang gibuhat nga wa ka pakikitae og love. Nakibaw kag ngano? Tungod kay nahadlok siya nga mahibaw-an namo. Nahadlok siya nga dudahan namo kung ipakita niya iyang love nimo isip anak. Mahal ka si mong amahan, Kulin. Pero di niya mapakita. Pasayloa siya, Kulin. Nagkinahanglan si Papa nimo. Tabangi siya. Papa Joe, bisan pagdili mo hilak si Mama nga nangayo og tabang nako. Willing ko nga mo donate og dugo kang Papa Andy. Bisan pa siguro hotdon ko og kuha ang dugo para matransfer niya. Bisan pagkuhaan pa ko sa ka-organs kung lawas og i-transfer sa lawas sa akong papa, okay lang nako. Bisan pa og ako ikamatay basta mabuhi lang ang akong amahan. Di nako, igsa pa yan. Ni-donate kong dugo ni Papa, nabunuhan siyang dugo og after 2 days nakagawas na siya sa ICU. Na-transfer na siya sa ordinary room pero luya lang gyapon og maglisod pagsulti. Matod pa sa kung naibawan, patay ang pikas lawas ni Papa. Wa ko mubiya siyang kiliran, personal na ko siyang giatiman. Samtang natug siya, gigunitan na ko ang mga kamot ug dunay mga time nga makita nako nga mukalit tagtu ang mga luha siya mga mata. Pa, kahibaw ka? Kahibaw ko nga naminaw ka nako. Ayaw lang gud og hilak, wa man ko masuko nimo. Sa tinud lang happy ko nga nakahibaw ko nga di day ko sampid sa balay. Daghan man sa kog sala nga nahimo ba. Ang importante nga napasaylo ko nila ni Olga o ni Kuya Billy. Pagpaayog dali pa para ikaw ang muhatod na ko sa altar ni kasal na mo ni Rav. Nakafeel ko gugot nga pagkupot ni Papa sa kong kamot. Timaan nga nitando siya sa kong gisulti. Pila ka adlaw nilabay, improving na ang iyang kahimtang o gidischarge na sa ospital para adto na lang sa balay padayon nga magpaayo. 2 years after, nagpakasal mi ni Rob ug nagpasalamat ko sa Ginoo kay buhi lang gyapon si Papa. Og siya nihatod na ako sa altar, bisan og naka-wheelchair. Pila ka buwan ang labay, human sa mong kasal, giatake siya og balik si Papa og wa na gyud maluwas pa. Sa pagkakaroon, Papa Joe, pat na mong anak ni Rob. Di alagyapon mi sa Cebu, pero nagpaabot na lang sa mong schedule nga makalarga sa Amerika. Naka-decide mi nga moapas sa pamilya ni Rob nga tuan na tanan sa laing nasod. Daghang kay salamat, Papa Joe, sa mga tigpaminaw nimo sa imong YouTube channel. I know nga pila ninyo masuko sa ako sa sinugdanan sa akong storya. Kay gipakita nako ang akong bad side.
ang akong pagkakontrabida. Pero usa lang ako masulti ninyo, nga kasagaran makahimog bati nga kontrabida tungod dasad sa mga bating rason nga iyahang na-experience. That's why nga di ta dapat mo judge dayon sa usa ka tawo tungod kay wa ta masayod sa iyang kiagian. Daghang salamat again Papa Joe, and more power and God bless sa imuha. Hinaot pang mas mudaghan pa ang imong mga subscribers sa imong YouTube channel para mas ma-inspire kang mubasa sa nagkalalayang istorya sa kinabuhi ug gugma. Imong magtatampo, Colleen.